Ang Magnolia Hotshots daw ngayon ay kinakausap ng kampo ng Reynolds Elasto Painters para sa isang posibleng transaksyon. Interesado daw itong si Coach Yeng Giao na makuha itong si James Laput mula dito sa Magnolia at baka maging kapalit nito ay itong si Kit Datu. Magnolia, syempre mapapaisip ka dito dahil alam mo na si Kit Datu ay injured. Hindi yan makapaglalaro sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Ang pinakamaagang balik nito ay sa susunod pang season sa Philippine Cup. Yun nga lang, napakahusay na player ito si Kit Datu. Kung ikukumpara natin yung laro nito kay James Laput, mas magaling sa opensa ito si Datu. May 3-point shot pa nga ito. Plus sa height nito na 6'8", magiging solid yan dito sa Magnolia. So kung ikaw si Coach L.A. Tenorio, mapapaisip ka talaga. Willing ka bang i-trade ngayon si Laput at hintayin mo na makarecover itong si Kit Datu para magamit mo next season? Kasi kinakailangan din nating isipin na sa darating na Commissioner's Cup, kukuha ng sentro itong Magnolia. 6'10" yan malamang. So hindi rin naman magkaka-playing time itong si Kit Datu o rather itong si James Laput. Dahil syempre meron kang import. Ngayon, pagdating dito sa Governor's Cup, 6'5" yung import nila dyan. Pwedeng yun na maging power forward nila. At ang ilagay na sentro, si Xavier Lucero o si Ian Sanggalang. So mukhang mababawasan talaga ng playing time to si Kit Datu pagdating dito sa Governor's Cup at Commissioner's Cup. So ibig sabihin baka itong klaseng trade na to pwede talagang gawin ditong Magnolia. At yan ang dahilan kung bakit maraming analista nagsasabi na ito talaga ay itutuloy nila. Dahil sigurado na parehas naman tong trade na to, pareho silang makikinabang at hindi naman masasabi na malulugi dito itong si Coach Yeng Giao o kaya si Coach L.A. Tenorio. Sa ganitong klaseng usapan, parehas yan at wala tayong nakitang problema at dahilan para hindi ito aprobahan ng PBA Trade Committee. Ang TNT Tropang 5G daw ngayon ay kabilang dito sa mga teams na interesado kay Richie Rivero. Si Rivero ay balitang ite-trade na raw ng Phoenix dahil matindi raw yung pagbabago na mangyayari sa roster na yan. Ngayon, alam natin kung ba't gustong makuha ni Coach Chot Reyes si Rivero. Dahil itong kanilang main wingman na si RR Pugoy nagkaroon ng pulled hamstring. Kung posible nga ang gusto nitong si Coach Chot Reyes ay ma-acquire kaagad si Rivero para maihabol to dito sa finals kontra sa San Miguel. Yun nga lang medyo hindi pa natin natitiyak kung mangyayari yan dahil syempre alam natin na medyo mahigpit yung magiging negosasyon para dito kay Rivero dahil hindi yan basta-basta iti-trade ng Phoenix. Willing sila na makipag-trade ngayon pero hindi naman sila papayag nung maging one-sided at pabor dito sa kabilang kupunan lang. Kaya nga itong lineup ng Phoenix Fuel Masters ngayon nasisiguro natin na isa yan talaga dito sa lalaban pagdating dito sa ganitong klaseng mga usapan. Kaya nga itong TNT naman ay ready sila na makipag-usap pagdating dito sa ganitong klaseng mga trades at sa tingin ko magiging okay naman to para dito sa kanilang lineup. Ngayon, kung ikaw naman itong Phoenix Fuel Masters, kung ang i-offer sa yung kapalit si RR Pugoy o kaya itong si Kim Maurin plus sasamahan ng first round draft pick, baka po pwede na yan. Alam natin na maraming mga tinatawag ngayon na sabihin na natin adjustments dito na gagawin sa roster. Itong si Coach L.A. Tenorio at ito na rin si Coach Chot Reyes. Kaya nga yung pagkuha dito sa nabanggit na si Rivero magiging isa dito sa kakailanganin nila. Kung si Richie Rivero mapunta dito sa TNT, mahihirapan yung mga ibang teams na gwardiyahan ito. Dahil alam natin, magaling to, athletic ito at yung laro nito ay sabihin nating bagay, swak dito sa TNT na nakafocus palagi dito sa mga guards at wingmen. Kaya ito yung magandang pagkakataon.